Papa Dudut. Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pribilehiyo upang maging madali ang pag-abot ng kanilang mga pangarap sa buhay. Mayroong iilan kabilang nakoroon na kailangang doblehin ang sipag at tiyaga, dugo at pawis upang umani ng pagtatagumpay. Kaya nga hindi sapat na marunong lang tayong sumuntok para matalo natin ang mga hadlang sa katuparan ng ating mga pangarap. Bagkus, dapat ay marunong din tayong pumadyak. Bago ko po ipagpatuloy ang pagkukwento ay gusto ko munang samantalahin ang pagkakataon na magpasalamat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Marami-rami na rin akong napakinggang storya ninyo online na nakaka-inspire. Lalong-lalo na nga kapag ang tema ay tungkol sa pamilya at pangarap. Nakaka-relate ako doon kaya naman nag-decide akong magbahagi na rin ng sarili kong kwento, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lawrence. 28 years old at 3 taon nang nagtatrabaho dito sa The Netherlands bilang software engineer. Hindi madali ang pinagdadaanan ko noon bago ako nakatungtong dito. Kaya nga masasabi ko na biggest success and achievement ko talaga ang makapag-ibang bansa at matulungan ng pamilya ko sa Pilipinas. Mahirap lang din kasi kami noong araw. Madalas salat kami sa pagkain kaya naranasan naming magutom. Panganay ako sa 5 magkakapatid at 17 years old pa lamang noon si Nanay Esper nang pinagbuntis niya ako at 18 years old naman siya noong pinanganak ako. Tapos ay naging sunod-sunod ang pagbubuntis at panganganak niya hanggang umabot na kami sa 5. Kaya kahit bata pa ako ay natuto na akong alagaan ng mga kapatid ko at tumayong ama sa kanila, lalo pat walang kakayahan ng aming tatay. Magsisimula ang aking paglalahad noong 18 anyos ako, Papa Dudut. Tubong Antipolo, Rizal ang aming pamilya. Yan ang dapat sa'yo, babae ka! Bakit ka ba nananampal, Lando? Tatanong ko pa talaga, ha? Isa ang kulit-kulit mo! Nakakatulig na yung bunganga mo! Tinatanong lang naman kita kung nasaan ang sahod mo, nananakit ka na kagad dyan. Di ba sinabi ko na ang wala? Paano wala sahod mo kahapon? Sa walang natira, magagawa mo! Paano walang natira? Saan napunta yung sinahod mo? Kainis naman to! Daming tanong! Malamang magtanong ako. Kita mo yung lagayan natin ng bigas? Wala nang laman, nakatiwangwang na. Ikaw pa naman yung klase ng tao na magagalitan kapag wala tayong nasasaing. Sinong hindi magagalit nakakapagod magtrabaho? Tapos pag uwi ko sa peste bahay na to, walang pagkain na nakahain! Mga sabi ka ng peste, kala mo mayaman tayo? Yung kakapirasong sahod mo, winawaldas mo lang sa kung saan-saan, kaya wala kang maibigay sa pamilya natin. Sigurado ang winaldas ko sa kung saan-saan? Oo, kasi hindi mo nga masabi kung saan napunta Yan ang hirap sa'yo, tamang hinala ka. Hindi ba pwedeng binayad ko lang sa utang ko sa kumpare ko? Kasi naniningil na yung kumag? Binayad daw? Sana nagtira ka pa rin para sa atin? Day off ko naman! Pwede ba patahimikin mo akong babae ka? Bakit ka naninigaw? Nay, tay, nagsisigawan na naman kayo. Nagising ako sa away niyong dalawa Oh, gising na pala tong magaling mong anak. Aba Lawrence, tanghali na Tirik ng araw sa labas, pero ikaw may panis na laway pa. Tigilan mo nga si Lawrence, wag mo siya pagbalingan ng galit mo. At sino gusto mong pagbalingan ko? Ikaw? Sige! Teka, tay, huwag niyo po sasaktan si nanay. Yan kasing nanay mo, masyadong mapapel. Paano ako naging mapapel kung inaawat ang kitang saktan ng anak mo? Nay, huwag na po kayong sumagot para di na magalit si tatay. Oh, makinig ka sa anak mo, Esper. Kanina pa nagagalit yung tatay mo. Akala mo kung sino? Siya na nga tong walang perang maibigay sa akin para sana dito sa bahay. Siya pa tong galit at nananakit. Hindi pa ba sapat yung ingay ng bunganga mo para magalit ako? Hirap sa'yo. Parang hindi mo naririnig sarili boses mo, kaya hindi ka naiingayan. May karapatan naman po pala si nanay na magbunga nga Wala pala kayong naiabot na sweldo sa kanya kaya siya ganyan. Ano sinabi mo?
Narinig niyo naman po yung sinabi ko eh. Tay, wala na po tayong maisaing. Ubus na yung bigas kahapon pa ng tanghali. Sinubukan namin umutang sa tindahan pero nagalit sa amin yung tindera. Nakiusap lang si nanay kaya pinautang siya. Nangako si nanay na magbabayad siya ngayong araw pagkasahod niyo. Kaya siya nagbubunga nga kasi wala kayo na ibigay na sahod, di wala siyang may pambabayad sa tindahan, lalo magagalit sa amin yung tindera. At bakit ka ganyan magsalita sa akin? Baka nakakalimutan mo tatay mo ako? Hindi ko po nakakalimutan yun. Pero baka kayo po yung nakakalimot na magpakatatay sa pamilyang to. Ah, ganon. Gusto mo rin yata masampal katulad ng nanay mo? Huwag na huwag mo sasaktan ang anak ko, Lando! At bakit hindi? Bastos siyang anak mo! Tama naman si Lawrence eh! Hindi ka marunong magpakatatay sa pamilya natin, kaya wala kang karapatang mainsulto! Hindi ka pa talaga nadala sa sampal ko? Gusto mo pa yatang dagdagan ko eh? Umalis ka na lang kung mananakit ka! Aalis talaga ako. Umuwi lang naman ako para kumain sana. Pero mukhang wala rin ako mapapala sa pamamahay na to. Kakain ka pa wala na nga kaming makain dito! Eh di sama-sama tayo mamatay sa gutom! Peste buhay naman to oh! Ikaw ang peste sa buhay namin! Ako ba talaga? Ako pa, Esther? Oo, ikaw! Sino pa ba sa tingin mo? Ako? Yung anak mo? Malamang ikaw! Ay, pinagtutulungan niyo talaga ako, no? Ewan ko sa inyo! Papa Dudut, hindi na bago sa akin ang eksena kung saan ay nag-aaway ang mga magulang ko ng dahil sa pera. Bata pa lamang ako ay gano'n na sila, Papa Dudut. Akala ko ay masasanay na ako pero naririndi pa rin ako sa tuwing nagbabangayan sila. Minsan kampi ako kay tatay kasi nakakabinging manermon si nanay. Pero madalas ay kumakampi ako sa nanay ko dahil totoo naman ang lahat ng mga sinasabi niya tungkol sa tatay namin. Mabisyo kasi ito at magastos. Kaya laging kulang o minsan ay wala pa itong naibibigay na pera para pang gastos namin sa bahay. Nagtatrabaho sa atelier bilang mekaniko ang tatay ko, Papa Dudut. Si nanay naman ay taong bahay. Gustuhin man niyang tumulong kay tatay sa pagtatrabaho ay hindi na siya magkanda-ugaga sa pag-aasikaso sa aming magkakapatid. Noong lumaki na kami ay tumanggap na ang labahin si nanay para naman may pinagkakakitaan siya. Pero hindi yun regular at kung meron lamang nagpapalaba. Sinamahan na rin niya ng pamamalantya or pagkaplantya para may dagdag kita. May mga pagkakataon na kapag nagagalit si nanay sa amin ay lagi niyang bukang bibig na sana'y hindi na lamang niya kami pinanganak. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na nagtatampo ako nung bata ako kapag napapakinggan ko yon sa kanya. Pero habang tumatanda ako, na-realize ko na biktima lang din ng sitwasyon ng nanay namin. 9 na taon ang tanda sa kanya ni tatay at bata pa rin siya noong nagbuntis at nanganak. At pinilit magpakananay sa amin. Simula noon ay sinisi ko na si tatay kung bakit dinamay niya kami sa pagiging miserable ng buhay niya. Ayaw kasi ng mga magulang ni nanay at ayaw nila kay tatay dahil wala raw itong direksyon sa buhay at kontento na lamang sa pagiging mekaniko. Habang hindi naman masama yung trabaho niya, iba pa rin kapag may pangarap ka para sa pamilya mo. Kaya nga noong nabuntis si nanay, tinakwil siya ng mga magulang niya kaya sumama na lamang siya kay tatay at nagpakalayo-layo. Minsan bago ako matulog sa gabi ay hiniling ko na kung pwedeng maulit ang nakaraan. Sana hindi na lang nagkakilala sina nanay at tatay kahit na ibig sabihin noon ay hindi na kami pinanganak. Mahal na mahal ko si nanay dahil kapag hindi naman siya galit sa amin at sa sitwasyon ng buhay namin, ay pinaparamdam naman niya na mahalaga kami sa kanya. Lagi niyang sinasabi sa amin, Papa Dudut, na kami raw ang kayamanan niya sa buhay. Kaya nga masakit sa akin kapag nakikita ko siyang umiiyak. Kahit patagon ang dahil kay tatay, Papa Dudut.
Oh, Nay, ba't po kayo umiiyak? Ha? Hindi ako umiiyak. Ay, sa akin pa talaga kayo magsisinungaling. Kitang-kita yung pamumulan ng mga mata nyo. Halatang halata na galing kayo sa iyak. Nakalimutan kong binata ka na pala. Hindi na kita maloloko katulad nung bata ka pa lang. Kaya nga sabihin niyo na po sa akin yung rason kung bakit kayo umiiyak. Baka sakaling makatulong ako. Yung magaling mo kasing ama. Naalaman ko sa mga tsismosa nating kapitbahay na may nilalanding ibang babae. Bagong tindera daw ng barbecue dun sa tapat na lagi niyang binibilhan. Pumupunta pa raw dun sa talyer para ihatid ng personal sa tatay mo yung binili niyang inihaw. Totoo po ba yan, Nay? Hindi ko alam pero kilala ko yung tatay mo eh. May pagkababaero. Hindi naman to yung unang beses na nakarinig ako ng chismis tungkol sa panlalandi niya ng iba. La, ibig sabihin marami na? Oo anak, Ba't ngayon nyo lang po sinabi sa akin to? bata ka pa nun eh. Maliliit pa rin ang mga kapatid mo. Hindi nyo naman maiintindihan ang sitwasyon. Pero matanda na ako, Nay. Kaya ko na mag-isip ngayon. Hindi po tama yung ginagawa sa inyo ni tatay. Buong akala ko pera lang yung laging pinagtatalunan nyo. May iba pa pala. Paano nyo po pala nalaman yung tungkol sa pambababae niya? Gusto kong protektahan yung pamilya natin. Kala ko kasi kapag naging mapagtiis ako, magbabago yung tatay mo. Pero hindi kasi matagal na siyang pariwara sa buhay eh. Kasalanan ko rin naman. Hindi ako nakinig nun sa mga magulang ko. Mahal ko kasi yung tatay niyo eh. Kaya pinili ko siya kaysa sa sarili kong pamilya. Sorry po, Nay ah. Kasi kailangan nyo pong maranasan yung ganitong sitwasyon. Bakit ka ba nagsosorry? Hindi naman ako nagsisisi kasi nagkaroon ako ng mga anak na katulad ninyo. Lalong-lalo ka na. Mabait ka, masunurin. Tsaka maaasahan ko nang magbantay sa mga kapatid mo. Bukod doon, matalino ka rin. Mana sa'yo yung mga kapatid mo. Kung may pinagsisisihan man ako, yun yung natiis kong makisama dyan sa tatay ninyo. Kahit na wala na siyang ginawa kundi saktan yung loob ko. Namimisikal din po siya. Oo nga. Pati nga kayo dinadamay niya eh. Hindi man lang siya naawa sa inyo. Lalo na sa'yo anak. Yun nga rin po yung iniisip ko eh kasi hindi naman ganun yung mga tatay ng mga kaklase ko. Naiinggit tuloy ako sa kanila kasi ang babait ng mga tatay nila. Alam ko naman na walang perpektong tao at walang perpektong pamilya. Pero lahat ng pinagdadaanan nila, nalalagpasan kasi nadadaan nila sa maayos na usapan. Hindi katulad ni tatay. Walang alam kundi magalit at manigaw. Mahilig din siya manisi. Akala mo wala siyang kasalanan sa nangyayaring kamalasan at kahirapan sa buhay natin. Ganun po ba talaga ugali niya? Nung nagkakilala kami ni Lando, pansin ko na medyo mainitin ang ulo niya. Mainipin din siya. Pero akala ko mawawala rin yun at magbabago siya pagtagal. Kaso parang lumala eh. Ay, pasensya na kayo ng mga kapatid mo anak ha. Kasi nagkaroon kayo ng tatay na hindi marunong magpakatatay sa pamilya natin. Kung pwede ko lang sana piliin kung sino magiging tatay ninyo. Hindi ko nagugustuhin makisama sa tatay ninyo eh. Maghahanap talaga ako nung responsable, mabait at marunong magdala ng pamilya. Sa tingin ko na hindi naman na po namin kailangan ng bagong tatay. Kasi kontento na kami ng mga kapatid ko sa inyo, Nay. Pero mahirap lang tayo eh. Tsaka wala rin masyadong alam ang nanay ninyo. Lagi nga ako naloloko pag sinusuklian sa palengke kasi madali ako mataranta kapag maraming tao. Nakakahiya. Tumanda na lang akong ganito. Pero para po sa amin, kayo ang pinaka the best na nanay. Di nyo naman po kailangan maging perpekto para matawag na the best eh. Nay, pangako ko po sa inyo mag-aaral po ako ng mabuti. Para pagdating ng panahon magkaroon ako ng magandang trabaho. Tsaka pag nagkaroon na ako ng magandang trabaho, tutulungan ko kayo na iahon yung pamilya natin sa kahirapan. Gagawin ko po yun, Nay, kahit wala si tatay. Hindi po namin kailangan si tatay para magkaroon ng inspirasyon. Kayo lang po, Nay. Sapat na sa amin yun. Papadudot kung gaano ko kamahal ang nanay ko.
Kabaligtaran naman noon ang nararamdaman ko sa tatay ko. Galit ako sa kanya dahil hindi na nga siya mabuting ehemplo sa aming magkakapatid. Lagi pa niyang sinasaktan si nanay. At mas nadagdagan lang ang galit ko sa kanya nang malaman ko nga ang tungkol sa pambababae niya. Ang kapal ng mukhang humanap ng iba samantalang pamilyadong tao na. Grabe ang inis ko noon sa kanya na para bang gusto ko siyang suntukin sa pagmumukha niya kapag umuwi siya sa bahay. Pero ang totoo ay takot talaga ako sa tatay ko. Kahit na gustong gusto ko siyang sagot-sagutin. Iniiwasan ko dahil ayoko na ulit maulit yung mga pambubugbog niya sa akin na damay pati mga nakababata kong kapatid. Patpatin kasi ako at mahina kumpara sa tatay kong malakas. Wala talaga akong binatbat sa kanya. Sa katunayan, noong huling beses na ginulpi niya ako ay kamuntika na akong maospital. Nasagot ko kasi siya ng pamalang dahil inaaway na naman niya si nanay. Buti na lamang at naawat siya ng nanay ko dahil kung hindi baka tuluyan na akong nabaldado noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut dahil po sa pambababae ni tatay. Dumalang na lamang ang pag-uwi niya sa bahay namin. Kahit na masakit kay nanay, tinanggap na lamang niya ang kalokohan ng tatay namin. Natutuhan niyang tumahan sa pag-iyak at bumangon mula sa pagkakalugmok dahil meron siyang mga anak na kailangang buhayin. At ako naman, Papa Dudut bilang panganay, ang kasakasama ni nanay sa paghahanap ng trabaho na pwede niyang pagkakitaan para may pambili kami ng pagkain. Nandun yung namasukan siya bilang tagahugas ng pinggan sa kantin, tendera ng balot, tauhan sa laundry shop at kung ano-ano pa. Pero may ugali si nanay na ayaw nangangamuhan kaya hindi rin siya nagtatagal sa mga pinagtatrabahuhan niya. Mabilis na nagdaan ang 1 taon na ganon ang aming sistema. Ako naman ay nagtatrabaho na rin noon habang nag-aaral. Nasa college na ako noon at kumukuha ng kursong BS in Information Technology. Buti na lamang at scholar ako dahil magastos ang kurso ko. Pero pangarap ko talagang makapagtapos at mabigyan ng karangalan ng pamilya namin. Kaya nga kasabay noon ang pag-working student ko. Bale, sumasideline ako bilang tagaluto ng sisig at dinakdakan sa isang fast food stall tuwing gabi. Kakilala ni nanay yung may-ari at gusto raw makatulong sa pamilya namin. Kaya pinayagan akong rumakit sa tindahan nila. Thankful ako dahil kahit papaano ay katulong na ako ng nanay ko sa pagtatrabaho. Isang araw, pauwi na ako noong galing sa eskwelahan nang sinurpresa ako ng nanay ko. Sakay ng isang padyak o pedicab. At hindi lang siya basta pasahero doon, kundi siya mismo ang nagmamaneho. Nay, ito na po yung fishball nyo. Salamat, nak. Kain muna tayo. Gutom na ako eh. Sige Nay, kain lang kayo. Astig talaga nitong pedicab. Kanino pala to, Nay? Sa akin. Sa inyo? Oo. Binenta sa akin ni Mang Nicanor. Nakatambak lang kasi sa garahe nila eh. Binili ko na. Ayos pa naman. Naisip ko, gagamitin ko sa pamamasada. Magpe-pedicab driver po kayo? Oo, ay bakit naman hindi? Kaya ko yun. Kaso di ba panlalaking trabaho yun? Baka mahirapan kayo, Nay. At bakit naman ako mahihirapan? Pipidan lang naman ako. Tingnan mo, nakarating nga ako rito sa eskwelahan mo para sunduin ka at ibida sa'yo tong pedicab na binili ko. Ang ganda, no? Opo, maganda nga po. Tingnan mo, nak. Oh, nilagyan ko ng picture nyo ng mga kapatid mo. Para kapag napapagod ako titingnan ko lang yan, gagaan na ulit ang pakiramdam ko. Nak, si Nanay ng bola pa. Pero Nay, seryoso. Sigurado kayo ha, kaya nyo talaga mag-pedicab? Aba, oo naman. Palagay mo sa nanay mo, uugod-ugod na.
Hoy, 37 anyos pa lang ako, ano? Alam ko naman po yun pero nag-aalala pa rin ako sa inyo eh. Parang mas magaan pa yung dating yung trabaho sa laundry shop kesa sa pagpasada. At least dun, Nay, hindi kayo naiinitan. Hindi nga pero lagi namang mainit ang ulo ng bisor namin. Kala mo talaga kung sinong tagapagmana ng laundry shop na yon. Ang sama na ugali. Tapos wala pang galang sa akin, mas matanda ako sa kanya. Ah, talaga po? Kaya ba umalis kayo dun? Oo, kasi hindi ko na talaga matagalan ng ugali. Ayoko naman patulan, baka masakal ko. Si Nanay talaga. Biro lang. Hindi ako nananakal, no? Hindi ko nga nasakal ang tatay mo kahit gustong gusto ko na eh. Pero matagal-tagal ko na rin kasing pinag-iisipan na umalis doon. Sakto, nakapag-ipon naman ako ng kaunting pera at yun nga yung pinambili ko nitong pedicab. Ibang klase po talaga kayo. Hanga ako sa inyo kasi ang sipag-sipag nyo, Nay. Aba hindi pwedeng tumigil sa pagtatrabaho dahil ako na ngayon ang nanay at tatay sa bahay natin. Pero buti na lang din at nandiyan ka anak. Tinutulungan mo ko kaya gumagaan yung buhay natin. Late nga lang po na itutulong ko sa inyo kasi nag-aaral pa ako. Pero kung hihinto po ako sa pag-aaral, makakahanap po ako ng full-time na trabaho. Ano ka ba? Yung ibang ang kaedad mo hindi pinagtatrabaho ng mga magulang nila eh. Pero ikaw, nagbabanat ka na ng buto habang nag-aaral. Ayoko nga sana na pagtrabahuhin ka. Pero gusto mo naman. Kaya pinagbigyan na kita. At malaking tulong talaga yon para sa pamilya natin, anak. Walang kaso kahit magkano pa yung kinikita mo. Hindi naman ako naghahangad ng malaki tsaka may trabaho naman ako eh. Gusto ko, unahin mo pa rin ang pag-aaral mo para makapagtapos ka. Alam mo naman na pangarap ko yan sa inyong magkakapatid, di ba? Opo, Nay. Kaya nga po nagsisikap ako para mabigyan kayo ng karangalan. Naniniwala ako sa kakayahan mo kasi matalino ka eh. Pero wag mo rin naman masyadong pilitin ang sarili mo ha. Balita ko kasi mas mahirap daw sa kolehiyo eh. Hindi naman ako nakatungtong dyan kaya hindi ko masabi. Pero base lang naman sa kwento ng mga kakilala kong may mga anak na nasa kolehiyo katulad mo. Kaya nga ang payo ko lang, ayos na sa akin kung ano yung makayanan mo. Basta tapusin mo yung pag-aaral mo. Kasi alam mo anak, wala naman akong kayamanan na pwedeng ipamana sa inyo eh, bukod sa edukasyon. Tatandaan ko po lahat ng mga payo nyo sa akin. Dapat lang, kasi para sa'yo rin yun. Oh, teka, ubus mo na ba yung fishball mo? Opo, kauubos ko lang. O tara na, sakay na. Dadaan pa tayo sa palengke para bumili ng bigas at ulam. Meron akong kaunting kinita mula sa pamamasada kanina eh. Makakabili tayo ng fried chicken. Sige po. Gusto nyo, Nay? Ako na po magmamaneho? Kayang-kaya ko to. Ako na, kaya ko na ito. Umupo ka na lang dyan at mag-relax ka. Nay, salamat po talaga kasi nandyan kayo para sa aming magkakapatid. Ano ka ba? Hindi naman ako mawawala, katulad ng tatay mo. Papa Dudut, hindi ako mahihiyang sabihin na proud akong pedicab driver ang nanay ko. Kasi nakikita kong kaya naman niya kahit na babae siya at masaya siya sa trabahong na pili niyang pasukin. Kahit na mahirap, kahit na nakakapagod. Walang hindi kayang gawin si nanay dahil inspirasyon niya kaming magkakapatid. Kitang-kita ko ang alab ng determinasyon sa mga mata niya. Sa tuwing walang pag-aalinlangan niyang binabagtas ang daan para lamang maihatid ang mga pasahero niya, umaraw man o umulan. Kaya sino ako para magreklamo at sumuko sa buhay? Nangako ako sa sarili ko na bibigyan ko ng karangalan ang nanay ko. Sisiguraduhin kong makikilala siya ng karamihan dahil mabuti siyang magulang. At kapag binabanggit ko si nanay, kung gaano ako ka-proud sa kanya ay naluluha siya. Pero masaya naman daw siya. Doon ko nga napagtanto na kahit na hindi patas ang mundo sa lahat ng tao, ay meron pa ring pag-asa na hindi habang panahon ay nasa kahirapan kami. At nalulugmok ang aming buhay. Kumbaga, Papa Dudut ay bilog ang mundo. Hindi tayo palaging nasa ilalim. Darating din ang araw na aasenso tayo at makakaahon papunta sa tuktok. Ganon ang naging buhay namin sa loob ng 2 taon, Papa Dudut.
ako na po maghuhugas ng pinggan. Ako na anak. Galing ka pang trabaho eh. Baka mapasma ka. Kayo rin naman, galing pa kayo sa pamamasada. Ano naman? Pa ako naman ang pumipidal, hindi naman itong kamay ko. Si nanay nakuha pa magbiro eh. Ay, totoo naman, di ba? Sige na, matulog ka na doon. May pasok ka pa bukas. Mamaya na po, di pa ako inaantok. Kwentuhan po muna tayo habang binabalatan tong mangga na dala nyo. Pabot po ako ng kutsilyo, Nay. O, ito anak. Salamat po. Ano bang gusto mong pagkwentuhan? Kumusta po kayo sa trabaho nyo, Nay? Sa pamamasada? Ay, nako di masaya. Marami na nga akong suki eh. Mas gusto nila sumakay sa pedicab ko, lalo na yung matatanda, kasi maingat daw ako magpatakbo. Hindi katulad yung ibang driver na harabas. Kala mo kung sinong hari ng kalsada. Kaya ayaw, natutuwa na rin naman ako. Masaya po ako para sa inyo, Nay, na natutuwa kayo sa trabaho nyo. Pero hindi po ba dapat na lagi po talaga kayong maingat? Kasi kapag... Esther! Teka, Esther, buksan mo nga ang pinto! na. Ako na po magbubukas ng pinto, Nay. Sandali, baka kung anong gawin niya sa'yo. O, Tay, ano pong ginagawa nyo rito? Oh, yung magaling ko palang anak to. Sagutin nyo yung tanong ko, anong sabing ginagawa nyo rito? Ano ba pakialam mo? Kakausapin ko nanay mo. Tumabi ka nga dyan sa daanan. Parang harang ka. Aray! Esther! Ano bang kailangan mo, Lando? Nabalitaan ko, nagpapadya ka na raw ah. O ano naman ngayon sa'yo? Aba, porke kumikita ka na ng sarili mong pera, niyayabangan mo na ako? Hindi kita niyayabangan. Tsaka bakit ka ba nandito? At bakit hindi? Masama na bang umuwi sa sarili ko pamamahay? 3 taon kang hindi umuwi sa bahay na to kasi pinili mo yung babae mo. Tapos magtatanong ka kung masama bang umuwi ka rito? Paano ko sabihin kong oo? Hindi ko akalain na tumapang-tapangan na rin sa 3 taon na wala ako rito ah. Dati-rati takot na takot ka sa akin eh. Hindi na ako takot sa'yo ngayon. Naranasan na namin na pabayaan mo. Nabuhay naman kami nang wala ka. Tapos babalik ka? Para ano? Makisama sa amin? Para manggulo? Kahit ano pa yung dahilan mo, hindi ka na welcome sa pamamahay na to. Wala kang karapatan na paalisin ako rito. Kasi tatay niyo pa rin ako. Wala na kaming tatay. Matagal na kayong patay para sa amin. Anong sinabi mo? Baka gusto mo makatikim na suto ko. Sige, subukan mo. Akala mo yata hindi ako gaganti sa'yo eh. Aba, matapa ka na nga talaga. Lando! Lawrence, tumigil nga kayo! Tuturuan ko lang ng leksyon tong anak mo. Napakahayop mo talaga, Lando! Ang kapal na mukha mo, sakta ng anak ko! Masyado kasi siya pakilamero. Sira ulo ka pala eh! Pumunta ka lang talaga dito para manggulo! Umalis ka na! Matapa ka na rin ha. Halika rito para masakal kita. Bitiwan mo si nanay! Bitiwan mo ako! Hindi ako Hindi mo bibitiwan si nanay? Hindi ka pa rin kasi nagbabago. Hindi ba ba? Masyado ko pa rin madaldal. Bitiwan mo yung hawak mong kutsilyo! Kasi sumusobra na itong taong to eh! Huwag mo akong subukan dahil kayang-kaya kita saktan! Kaya umalis ka na dito sa bahay namin! Kapal na mukha mo magpakita dito! Ayan na. Binitiwan ko na nanay mo. Bitiwan mo na rin ako, Chilo anak. Baka madulas ka, maisaksak mo sa akin yan. Pagkatapos mo kaming iwan, babalik ka na lang ng ganon? Kapal na mukha mo! Kampun ka ng demonyo! Tapos mananakit ka pa't manggugulo dito? Mabuti pa umalis ka na! Bumalik ka doon sa pinanggalingan mo! Umalis ka na, Lando! Ayaw ka na naming makita at makasama ng mga anak mo! Hoy! Bibilang ako ng 3! Dapat nakalabas ka na ng pinto ng bahay na to! Di ako nagbibiro sa'yo, sasaktan talaga kita! 1! 2! Ito na nga lalabas na. Mga linti kayo. Magsama-sama kayo sa impernong lugar na to. Dahil pa sinasabi! Malis ka na! Papadudot wala naman talaga akong planong saktan si tatay. Gusto ko lamang siyang takutin dahil sumusobra na siya. Hindi namin akalain na uuwi siya ng gabing yon at gulat na gulat kami nila nanay na parabang nakakita kami ng bangkay na muling nabuhay. Pero ang mas lalong nagpatindig ng aming mga balahibo ay ang kakapalan ng mukha ng tatay namin na umuwing nakakainom. Wala sa katinuan at manggulo. Simula kasi nang umalis siya sa amin, 3 taon nang nakakalipas ay wala na kaming naging balita pa sa kanya. Kung may naririnig mang kaming sabi-sabi tungkol sa kinakaroonan niya, ay wala na rin kaming masyadong pakialam. Total ay ginusto niyang umalis at iwanan kami kaya dapat ay panindigan niya ang desisyon niyang yon. Kaya nga ng gabing yon matapos kong sumabog sa galit sa tatay ko,
ay tuluyan na niyang iniwan ang bahay namin. Kahit papaano'y nalungkot pa rin ako kasi baka yun na nga ang huling pagkikita namin. Umiyak din si nanay at ang mga kapatid ko na nagising sa komosyon, pero kinabukasan ay nag-decide kami na kailangan pa rin naming magpatuloy sa buhay. Kumbaga isasanayin na lang ulit namin ang sarili namin na hindi kasama si tatay. Ang mahalaga, Papa Dudut, magkakasama kami nila nanay at ng mga kapatid ko. Para sa akin, para sa amin, yun na ang pinaka mahalaga. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nabalitaan din pala namin na tumira si tatay sa kabilang barangay lang kasama yung babaeng pinalit niya kay nanay. Sa katunayan ay may mga anak na sila at bumalik siya sa pagtatrabaho sa talyer. Umalis kasi siya noong unang taon na umalis na papadudot na hindi na siya masaya at epektibo sa kanyang trabaho. Yun pala ay nandun siya sa babae niya sa Bulacan. Pero wala na kaming pakialam sa kanya at sa buhay na pinili niya nang hindi kami kasama. Galit pa rin ako sa tatay ko at kung minsan ay naiisip ko na kapag nakasalubong ko siya sa daanan ay baka masuntok ko siya ng kaliwat kanan sa mukha nito. Pero mabuti na lamang at hindi naman nangyari yon kasi baka masabihan akong walang respetong anak sa magulang ko. Wala ding respeto sa amin. Tulad ng dati, pinagpatuloy namin ang pamumuhay. Kapag hindi ako naka-duty sa food stall at kapag wala kaming klase sa araw, ako ang nagpapadyak para naman makapagpahinga si nanay. Sa sobrang sipag niya kasi madalas na siyang dapuan ng sakit tulad ng ubo at sipon. At ang malala doon ay lagnat. Paano ba naman ay sinusuong niya ang araw at ulan, makapamasada lamang. Nangihinayang kasi siya sa kikitain niya, kaya hindi niya priority ang pagpapahinga. Bukod doon ay marami pa rin kasi kaming utang na binabayaran. Halimbawa noon ay yung sa tindahan, Papa Dudut. Nay, ito na po yung gamot nyo. Inumin nyo na po muna. Salamat, Lawrence. Nay, inuulit ko parang awa nyo na magpahinga na muna kayo. Buong araw nang masama yung pakiramdam nyo tapos gusto nyo pa talagang lumabas kanina para mamasada. Huwag ka na masyadong mag-alala sa akin, anak. Ayoko lang talagang magpahinga kasi sayang yung kikitain ko eh. Kung nakapamasada lang sana ako ngayon, may pandagdag tayo sa pambili ng cake ng kapatid mo sa birthday niya sa Martes. Ibang klase talaga kayo, Nay. May sakit na nga po kayo, kami pa rin talaga ang iniisip nyo. Eh, syempre naman. Sino pa bang iisipin ko eh? Kayo yung mga anak ko. Tsaka, nangako ako sa kapatid mo na bibilang ko siya ng cake. Yung may paborito niyang, yung cartoon character ba yun? Ako na pong bahala sa cake ng kapatid ko. Huwag nyo nang isipin yun. Ang tutukan nyo, yung pagpapagaling nyo. Sige anak. Salamat talaga kasi lagi mo kong sinasalo. Sinasalo po saan? Sa mga pagkukulang ko sa pamilya natin. Sa mga panahon na hindi ko kaya kasi nagkakasakit ako. Pakiramdam ko, wala akong kwentang ina kapag hindi ko nagagawa yung lahat para sa inyo. Ano pong walang kwenta, Nay? Kahit nga po may sakit kayo, ang sipag-sipag nyo pa rin eh. Ayaw nyo yung nakahiga lang. Bumabangon kayo para maghugas ng pinggan imbis na natutulog. Kaya hindi kayo gumagaling kaagad kasi makulit din kayo eh. Masakit kasi sa likod kapag laging nakahiga eh. Tsaka, kaya ko namang maghugas ng pinggan. Yun na nga po, Nay eh. Kasi iniisip nyo na kaya nyo. Kaya nyo inaabuso yung katawan nyo. Oh, bakit ka naman umiiyak, anak? Nalulungkot lang po kasi ako dahil may sakit kayo.
Siguro kung hindi po kayo nagpe-pedicab, di kayo magkakasakit ng ganyan eh. Natural lang yun kasi napapagod yung katawan ko. Pero konting pahinga lang naman. Gagaling din naman ako. Pero lagi na lang po kayo may sakit, Nay. Siguro oras na para tumigil po kayo sa pagpe-pedicab nyo. Ano ka mo? Ayoko nga anak. Para rin naman po sa inyo yun. Pag tumigil ako sa pagpe-pedicab, sino na lang magtatrabaho para sa pamilya natin? Sige nga. Ako po. Anong silbi ko sa pamilya natin kung hindi po ako magtatrabaho para tulungan kayo, di ba? Para sa kaalaman mo anak, may silbi ka sa pamilya natin. Gusto ko lang po talagang makatulong, Nanay. Alam ko naman yun. Alam ko yun. Pero kasi nag-aaral ka eh. At wag na wag mong sasabihin sa akin na titigil ka na lang para makapagtrabaho. Wala naman na pong kaso sa akin yun, Nay, kung titigil ako. Para naman po sa pamilya natin yung gagawin ko eh. Kasi, Nay, pag tumigil po ako sa pag-aaral, mas mapagtutuunan ko ng pansin yung pagtatrabaho. Marami kasi ako mga kaklase, Nay, na sinubukan mag-part-time job pero nahirapan sila. Kaya nangyari, tumigil na lang sila sa pag-aaral. Sabi rin ng mga kaibigan ko, Nay, magtatrabaho rin naman ako pagka-graduate ko eh, kaya ba't ko pa patatagalin? Nagsasayang lang daw ako ng panahon sa pag-aaral. Ayoko. Hindi ako papayag. Tsaka, luko-luko yung nagsabi sa'yo na nagsasayang ka lang ng panahon sa pag-aaral. Hindi pagsasayang yon. Dahil pag nakapagtapos ka, mas malayo ang mararating mo. Nay naman. Basta ayoko. Yung pagtatrabaho habang buhay yan. Yung pag-aaral ilang taon lang naman. Nay, payagan niyo na po ako. May lagnat lang naman ako pero gagaling din naman ako. Hindi naman to malubhang sakit para tumigil ako sa pagtatrabaho. Tsaka, konting panahon na lang makakapagtapos ka na sa pag-aaral mo. Ngayon mo pa talaga naisipang huminto? Luko-luko ka pala talagang bata ka eh. Nag-aalala lang naman po ako sa inyo, Nay. Ay, pasensya na po kayo, Nay. Naiinip lang po kasi ako eh. Gusto ko na makatulong sa pamilya natin. Gusto ko na po makatulong sa inyo na mag-provide para hindi naman po kayo nahihirapan na magtrabaho. Naawa na po kasi ako sa inyo eh. Ayaw ko po na may mangyaring masama sa inyo, Nay. Lalo na pumapasada kayo. Nakakatulong ka sa pamilya natin. Ako ang nanay sa ating dalawa. Ako dapat ang magtrabaho ng husto para sa atin. Hindi ikaw. Dahil nag-aaral ka pa nga eh. Basta anak, sikapin mo na makapagtapos ka. Ilang taon na lang naman yan. Pasasaan din ba at magbubunga rin yung paghihirap natin kapag nakapagtapos ka na? Sige po, Nay. Pero dapat magpagaling na po kayo ha. Ipangako niyo po sa akin yun. Oo, magpapagaling ako para hindi ka na rin masyadong mag-alala dyan. Pangako yan anak. Papadudot nag-usap pa kami ni nanay ng ilang minuto bago siya inantok dahil na rin sa gamot na ininom niya. Nang makatulog na siya ay hinalikan ko ang kanyang noo at umusal ng panalangin sa Diyos na sana'y pagalingin na niya ang nanay ko. Tapos ay saglit kong tinitigan si nanay habang inaalala yung mga pinag-usapan namin. Hindi pa rin siya nagbabago. Kahit na may sakit na siya ay punong-puno pa rin ng pag-asa ang mga mata niya na balang araw ay mapagtatapos niya kaming magkakapatid sa pagpapadyak niya. Kaya nga kahit mahirap, kahit na minsan ay nawawala na ako ng dahilan para tapusin ang pag-aaral ko, ay binabalikan ko lahat ng pinagdaanan namin upang makahanap ng rason kung bakit kailangan kong makapagtapos. Kapag binabalikan ko kung paano kami nagsimula ay nabibigyan ako ng pag-asa upang lalong magsumikap sa aking pag-aaral. Laging sinasabi sa akin ng nanay ko na habang may buhay, may pag-asa. Hindi man yon nakikita ng ating mga mata pero nararamdaman naman yon ng ating puso, lalo na sa tuwing nagdarasal tayo sa Diyos. May pag-asa sa bawat sulok ng maliit naming tahanan. May pag-asa sa mga hikbi ng magulang na nakikiusap sa Panginoon na iligtas ang mga anak nila sa kapahamakan at bingit ng kamatayan. May pag-asa sa bawat pagsisikap ng isang tao na merong pangarap na gustong tuparin pagdating ng panahon. At may pag-asa sa bawat
padyak ng aking nanay. At totoo nga dahil pagkalipas ng 2 taon, makakapagtapos na ako ng pag-aaral. Congratulations, anak! Ay, naku! Masayang-masaya ako kasi nakagraduate ka na! Sa wakas, natupad na yung matagal ko ng pangarap para sa'yo. Yung makapagtapos ng pag-aaral. Naku, anak, pinagmamalaki talaga kita! Hindi ko po matutupad lahat to, Nay, kung hindi po dahil sa inyo. Kaya ipinagmamalaki ko rin po kayo. Ano ka ba naman? Wala naman ako masyadong ginawa. Ikaw pa rin yung nag-aral at nagpakahirap na tapusin yung kurso mo. Ikaw lang talaga yun, anak. Ako wala talagang kaalam-alam dyan. Pero Nay, kayo po at ang mga kapatid ko ang inspirasyon ko para tapusin ko talaga yung pag-aaral ko. Natatandaan ko nga po yung usapan natin, Nay, na gusto ko na sanang sukuan yung pag-aaral ko. Kasi nakikita ko na nahihirapan tayo. Tsaka gustong-gusto ko na pong tumulong sa pamilya natin nun. Buti na lang, kinausap niyo po ako. Kinumbinsin niyo po ako na ipagpatuloy yung pag-aaral ko. Hindi ko po makakalimutan yung sinabi niyo sa akin na yung pagtatrabaho habang buhay naman natin gagawin yun. Pero yung pag-aaral, ilang taon lang naman. Kaya tsagain ko na. Yun po talaga yung mga tumatakbo sa isip ko habang ipinagpapatuloy ko yung pag-aaral ko, Nay. Kita niyo naman po ngayon, graduate na ako. Hindi po talaga matutupad lahat ng to nang hindi dahil sa inyo, Nay. Kaya maraming salamat po talaga. Ano ka ba naman? Walang anuman yun, anak. Siyempre, nanay mo ko Responsibilidad kong suportahan ka. Lalong-lalo na dyan sa pag-aaral mo. Alam mo kung tutuusin, maliit na bagay lang naman yung ginawa ko Nagtrabaho lang naman ako ng mabuti. At nangarap ka sabay mo na balang araw makapagtatapos ka. Para na rin siyempre, mas malayo yung marating mo sa buhay. Kaya wala yun, anak. Sabi ko nga po sa inyo kanina, Nay, na pamilya natin ang naging inspirasyon ko para makapagtapos ako. Mas nagkaroon po talaga ako ng dahilan para tapusin yung pag-aaral ko dahil pangarap ko na mabigyan kayo ng magandang buhay. Pero marami ka pang pagdadaanan. Hindi porket nakapagtapos ka na ng pag-aaral, tapos na rin ang lahat. Doon pa lang magsisimula, anak. Sana wag kang magmadali na matupad yung mga bagay na gusto mo para sa pamilya natin. Kasi karamihan sa mga anak ng mga kakilala ko hindi naman masaya sa ginagawa nila. Kumbaga, napipilitan lang sila. Kaya nga, dahan-dahanin mo lang, anak. Huwag kang magmamadali. Opo, Nay. Natandaan ko po yung mga sinabi niyo. Ganyan nga. Pakiramdam ko tuloy ako yung gumraduate Ewan ko ba, talagang proud lang ako sa iyo, anak. Proud na proud din po ako sa inyo, Nay. Kaya alay ko po sa inyo tong graduation ko na to. Ay, salamat. Naku, may ibibida na ako sa mga kasamahan ko sa pamamasada. Sa wakas, may anak na akong napatapos sa kolehiyo. Kayo rin po, lagi ko kayong binibida sa mga kaklase ko. Ay, talaga? Anong sinasabi mo sa kanila? Lagi kong sinasabi sa kanila na yung nanay ko, masipag na pedicab driver. Ano naman ang sabi nila? Siyempre natutuwa sila, Nay. Humahanga sila sa'yo. Kasi alam nila na hindi madali yung trabaho nyo. Pero kinakaya nyo para mabuhay kami magkakapatid. Doon palpak si tatay yung buhayin yung pamilya natin. Lalo na nung iwan niya tayo para sumama dun sa babae niya. Ay, nako. Naisip ko lang, kung di lang siguro nagloko yung tatay mo, sana dalawa kami ngayon na nagse-celebrate ng graduation mo. Dalawa kami ngayon na proud sa'yo. Naisip ko rin po yan, Nay, pero hindi ko na lang masyadong pinagtutuunan ng pansin. Pero alam niyo, Nay, pag binabalikan ko yung mga kasalanan niya sa atin, nagpapasalamat ako. Kasi hindi na natin siya kasama ngayon. Wala na tayong problema, wala na tayong konsumisyon. Ako rin naman. Lalo na tapos na yung mahabang panahon ng pagpapakatanga ko dyan sa tatay mo at pakikisama sa kanya kahit na lagi niya akong pinahahalik sa kamao niya. Ay, tsaka mas mahal ko kayo ng mga kapatid mo at mas mahalaga kayo sa akin kesa sa kanya. Sino ba siya? Ako pa bang magpapakahirap sa kanya? Ako magdudusa? Doon na lang siya sa babae niya. Basta pangako ko po sa inyo, Nay, ito na po ang magiging simula ng pag-asenso natin. Gagawin ko po lahat para maiahon tayo sa hirap. Basta anak,
Huwag kang magmamadali sa pag-asenso. Kasi hindi naman yan instant na pwede mong makuha agad-agad eh. Lahat ng bagay sa mundo, pinaghihirapan yan at pinagtitiisan. Katulad niyang pag-aaral mo. Aba, ay pinaghirapan mo yan at pinagtiisan. Kaya nagtagumpay ka. Ano, naiintindihan mo ba? Opo, Nay. O mabuti naman. Ay, Nay, teka. Meron pa pala akong isang sorpresa. Ano ba yan, anak? Ito po, sulat. Sulat? Ay sige, akin na. Basahin niyo, Nay. Cum laude? Cum laude ka, anak? Naku naman, ang galing-galing talaga ng anak ko. Mana-mana lang po yan, Nay. Nagmana po ako sa inyo eh. Papadudot proud akong nakapagtapos bilang cum laude at inalay ko ang tagumpay ko na yon sa pinakamamahal kong nanay. Ipinangako ko sa kanya ng araw na tinanggap ko ang aking diploma at medalya na yun na ang simula ng pagbabago ng aming buhay. Bagaman hindi pa rin naman naging madali ang pinagdaanan ko sa paghahanap ng trabaho, hindi ako sumuko dahil pinalaki ako ng nanay ko na palaban at hindi nawawala ng pag-asa. Kaya naman hindi nagtagal ay nakapasok naman ako sa isang private company sa Quezon City. Tumagal din ako ng 1 taon doon bago ako nabigyan ng opportunity na makapagtrabaho abroad, bagay na hindi ko na nga pinalagpas pa. Sa kasalukuyan, kahit na malayo ako sa pamilya ko hanggang ngayon ay pinoprotektahan pa rin ako ng mga panalangin ng nanay ko. Pakiramdam ko ay ligtas ako araw-araw, lagi pa rin naman akong tumatawag sa kanila dito sa Pilipinas. Nakapagpundar na kami ng sarili at maayos naming bahay. Nakapagtapos na rin sa pag-aaral ang iba kong mga kapatid. Hindi na nagpapadyak si nanay dahil meron na siyang pinagkakabalahang food stall. Kung tatanungin ninyo ako kung may balita ako sa tatay namin ay meron kasi nalaman namin na nagkaroon siya ng malubhang sakit sa baga. Tapos walang-wala rin sila ng kinakasama niya. Kaya may nakapagsabi sa akin na lagi raw siyang nakasilip sa dati naming bahay. Naawa naman ako sa sitwasyon niya kaya ako na yung nakipag-communicate sa kanya. Humingi siya ng tawad sa akin noong nagkausap kami sa tawag. Pinatawad ko na rin naman siya kasi ayokong habang buhay magtanim ng galit sa kanya. Nangako rin ako na tutulungan ko siyang magpagamot sa sakit niya. Kaya lang po papadudot nitong nakaraang buwan, noong August 2024 ay tuluyan na rin pong pumanaw ang tatay ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. Sana po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin, and God bless and more power sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lawrence. Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo, magandang tanghali rin sa lahat ng nakikinig sa inyong programang Barangay Love Stories. And happy Valentine's Day po sa lahat. Ako po si Tadeus, 25 years old at isang freelance graphic designer. Hindi katulad ng mga normal na binata ay hindi po ako buo. Literal ito dahil pinanganak po akong walang kamay sa kanang bahagi ng aking braso. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ng nanay ko kung kaya ako nagkaroon ng depekto, pero pagkalabas ko pa lamang ng mundong ito, unang segundo pa lamang ng buhay ko ay meron na akong kapansanan. Hindi ko alam kung bakit ako yung nabigyan ng ganong klaseng birth defect. Parang napaka-unfair lang kung iisipin. Dahil wala pa naman akong ginagawang mali para mabigyan ng ganong kaagang problema. Hindi pa man ako nakapagsisimula ay may disadvantage na agad ako sa buhay na siyang dinala ko hanggang sa pagtanda ko. Papadudot, 5 kaming magkakapatid at ako ang bunso. Hindi mayaman ang pamilya namin.
Tindera ng isda sa palengke ang nanay kong si Selma samantalang kargador naman ang tatay ko. Kahit ganoon ang buhay namin ay napupunan naman ng mga magulang namin ang mga pangangailangan namin sa pang-araw-araw. Maliban doon ay punong-puno rin kami ng pagmamahal mula sa magulang. Sa kabila ng kapansanan ko ay sinigurado ng mga magulang ko na hindi sila magkukulang sa pagmamahal at pag-aalaga sa akin. Hindi nila pinaramdam na may mali sa katawan ko. Itinuring nila akong normal katulad ng mga kapatid ko. At isa yon sa mga bagay na ipinagpasalamat ko hanggang ngayon, Papa Dudut. Anak, Tadeus, nasan ka? Nandito po ako sa sala, Nay. Nag-toothbrush ka na ba? Opo, tapos na po. Kanina pa po. O, kunin mo na tong baon mo para makaalis na kayo. Kanina ka pa hinihintay ng mga kapatid mo sa labas. Aalis na yung sundo nyo. Sandali lang po, nagsasapatos pa lang po ako eh. Dalian mo, late ka na sa school nyo. O, eto yung baon mo. Salamat po. Ano pong laman yan? Siyempre, yung paborito mong binabaon na mamon. Bagong luto pa yan galing sa bakery sa kabilang kanto. Talaga po? Sarap naman. Oo, dinagdagan ko rin yan ng crinkles tsaka juice. Salamat po, Nay. The best talaga kayo. Walang anuman. Amin na, tulungan na nga kita dyan. Hindi na po, ako na po. Kaya ko po to. Kaya mo ba talagang itali yung sapatos mo? Oo naman po. Akala niyo po ba porkit wala akong isang kamay, hindi na po ako marunong magtaali ng sintas ng sapatos? Hindi naman. Iniisip ko lang kung marunong ka na bang magtali kasi first time mo lang namang gumamit ng sapatos na may sintas eh. Dati kasi yung sapatos na velcro yung binibili namin ng tatay mo para sa'yo. Wag po kayong mag-alala kasi tinuruan na po ko ni tatay kung paano magsintas. Nasa diskarte lang po yan, tingnan nyo. O sige na nga, panood nga kung paano ka magtali ng sintas. Watch and learn, Nay. Una, pagbuhulin mo muna, tapos gamit yung isang paa, apakan mo yung isang sintas para mahigpitan yung pagkakabuhol. Tapos ito po, tingnan nyo, kahit isang kamay lang kaya ko tong gawing bunny ears. Bunny ears? Opo, yun ang sabi ni tatay. Dapat daw po magmukhang tenga ng rabbit tong sintas kapag naitali na ng maayos. Ah, oo nga naman. O yan po, tapos na. Wow, galing naman ng anak ko. Siyempre, madiskarte po ako eh. O yung kabila naman. Sandali lang po, relax. Eto na po, itatali ko na po. Habang tinatali mo yan, matanong kita, kamusta naman sa school nyo? Sa school? Maayos naman po, masaya. Wala ka bang mga kaklase na nangaasar sa'yo dahil sa kamay mo? Wala po. Mababait yung mga classmate ko. Hindi po nila ako binubuli. Mabuti naman kung ganon. Nag-aalala lang kasi ko sa'yo kasi baka hindi namin alam binubuli ka na pala sa eskwelahan nyo. Marami po akong kaibigan sa school, Nay. Kapag may nang bully sa akin, ipaglalaban nila ako. Tsaka lagi naman po kaming sinasabihan ng teacher namin na hindi maganda ang bully ng classmate. Oo, hindi talaga maganda yung bagay na yun. Kaya ikaw, wag mo ring gagawin yon. Oo naman po. Hindi naman po ako bully eh. Ayan po, tapos na. Ready na ako. O halika na, naghihintay na yung tricycle na maghahatid sa inyo. Nga pala, Nay, card day po namin bukas. Sabi ni Ma'am, kailangan niya raw po mag-attend para sa PTA meeting. Ah, sige, anong oras ba? Hindi ko pa po alam eh. Itatanong ko po muna kay Ma'am. O sige, ako na lang makikipag-meeting para sa'yo, tapos yung tatay mo naman ang pupunta sa kapatid mo. Sige po, alis na po ako, Nay. Teka, nasan yung kiss ko? Ay, oo nga po pala. Ikaw ha, bata-bata mo pa, nagiging makakalimutin ka na. Hindi naman po, nagmamadali lang. Ito po yung kiss ko. Bye-bye, Nay! Bye-bye, mag-ingat kayo. Pagkatapos ng klase, uwi agad ha. Sabay ka na lang sa mga kapatid mo sa pag-uwi. Baka hindi kayo masundo ng tatay mo ngayon. Sige po! Ubusin mo yung baon mo, ha? Opo, Nay! Love you! I love you po!
Respeto ang mga kapatid ko pagdating sa kapansanan ko. Kahit na nag-aaway kami ay hindi nila ginagamit ang kawalang ko ng kamay para insultuhin ako. Tinuruan kasi sila nila nanay at tatay na igalang ang isang tao anuman ang pagkukulang nila sa katawan. Sa loob ng bahay namin, ramdam na ramdam ko ang pagmamahal at respeto namin sa bawat isa. Kailanman ay hindi nila ako itinuring na kakaiba. Mula sa lolo't lola, mga tito at tita, pati mga pinsan ko ay hindi iba ang naging turing nila sa akin. Walang favoritism sa bahay namin. Pinapagalitan nila ako kung nagkakamali ako at kinakampihan naman nila ako kapag ako ang nasa tama. Kaya naman walang inggitan sa aming magkakapatid. Ito ang dahilan kung bakit sa mga unang taon ng buhay ko ay hindi naman naging problema sa akin ang birth defect ko. Pero ibang usapan na po noong nagbinata na ako. Ibang kwento na noong pumasok ako sa high school. Ito kasi ang parte ng buhay ko kung saan ay maituturing kong pinakamalalang ala-ala ko hanggang sa ngayon. Noong panahon kasing iyon ay sobrang lala ng naranasan kong pambubuli mula sa ibang tao. Araw-araw ako ang naging tampulan ng tukso. Hindi lang ng mga kaklase ko kundi pati na rin ng mga teachers ko. Ako ang laging ginagawang punchlines ng ibang teachers namin para lang gawing good mood ang buong klase. Kaya tuloy malakas din ang loob ng mga kaklase ko. Naasa rin ako dahil sa ginagawa ng mga matatanda sa akin. Dahil doon ang self-confidence ko na nabuo noong bata ako. Dahil sa suporta ng pamilya ko ay nawala na. Dahil sa hindi matapos-tapos na pambubuli sa akin noon, Papa Dudut. Nay, hindi nyo na po kailangan maghanda ng baon ko. Sa labas na lang po ako bibili ng pagkain. Hindi. Magbaon ka para makatipid tayo. Ang dami ko na pong bit-bit eh. Hindi ko na po kayang hawakan yan. Nung bata ka, gustong-gusto mong pinaghahanda kita ng baon mo. Ngayon ayaw mo na? Nay, hindi na po kasi ako bata. Para sa akin, bata ka pa rin. Kahit 30 ka na o 50, bunso pa rin ang tingin ko sa'yo. Hindi na magbabago yon. Ay, sige na nga po. Hintayin ko na yung baon ko. Nangungonsensya kayo eh. Tumala ba? Opo. Mabilis lang to. Tsaka mamaya pa naman yung klase mo, di ba? Ba't ka ba nagmamadali? May dadaanan pa po kasi ako. Bibili ako ng bond paper para sa research namin. Ah, ganun ba? Nay, nakita niyo po ba yung hoodie ko? Anong hoodie ba? Yung puti? Ang dami mo kasing hoodie eh. Yung dilaw po na may black na lining. Nasa sofa yata. Bakit ka mag-hoodie? Ang init-init kaya. Yun po uso ngayon eh. Kayong mga kabataan talaga kung ano-ano ang sinusuot. Tirik na tirik ang araw pero naka-hoodie. Mas lalo ka lang aasim niyan kasi pagpapawisan ka. Hayaan nyo na po. Sayang naman yung mga hoodie ko kung hindi ko gagamitin. Kung bakit kasi ang hilig mo sa hoodie. Mas maganda yung ipakita mo yung mukha mo. Sayang lang ang itsura mo kapag lagi kang nakatalukbong. Mas confident po kasi ako pag nakasuot ako ng hoodie. Bakit naman? Para pwede ko pong itago yung mukha ko kapag pinagtitinginan ako ng mga tao. Isa pa kapag naka-hoodie ako, madali lang itago tong kapansanan ko. Anak, hindi mo dapat ikahiya yung kapansanan mo kasi hindi mo naman kasalanan na naging ganyan ka eh. Binigay yan sa'yo ng Diyos kasi alam niyang kaya mong dalhin kung ano man ang meron ka. Wala nga siyang binigay na kamay sa akin eh. Ikaw talaga. Kaya naman pala ang hilig-hilig mong mamili ng hoodie. Sa loob ng 1 linggo, ilang hoodie ang nasusuot mo? Para po iba kada araw yung suot ko. Kaya palang dami kong labahin eh. Hayaan nyo na po, simula ngayon ako na po maglalaban ng mga damit ko. Wag na, trabaho ko yan bilang nanay. Tsaka exercise ko na yung paglalaba. Tingnan mo, ang laki na ng muscles ko oh. Pasensya na po kayo, Nay, kung puro malalaki po yung mga damit ko. Wala yun. Hindi naman sa pinagbabawalan kitang mag-hoodie.
Isuot mo kung ano mang damit ang gusto mong isuot. Pero ang akin lang naman, hindi mo kailangang magtago sa likod ng mga damit mo. Ang gwapo mong bata! Huwag mong hayaang hilahin ka pababa ng kapansanan mo. Ang hirap lang po kasing makipagsabayan sa mga taong kompleto yung parte ng katawan nila eh. Minsan, hindi ko talaga maiwasang makaramdam ng insecurity. Naiinggit kasi ako sa kanila. Meron silang 2 kamay, samantalang ako, pinagkaitan ng isa. Kahit naman iisa lang kamay mo, nagagawa mo pa rin naman kung ano yung mga nagagawa ng normal na tao eh. Wala ka namang pinagkaiba sa kanila. Mas marunong ka nga sa iba eh. Tama naman po kayo, Nay, pero syempre, hindi pa rin maiwasan ng iba na hanapin kung ano yung wala sa akin. Nakakapagod na rin mag-explain sa mga tao kung bakit wala akong kamay. Kung pwede lang sanang i-record na lang yung kwento ko para kapag may nagtanong, isisend ko na lang sa kanila yung explanation. Mausisa lang talaga ang mga tao, nak. Wala namang masama kung magtanong sila eh. Ang mahalaga, magalang sila sa pagtatanong. Yung iba po, oo, pero karamihan medyo masakit sila magsalita. Sila yung mga taong dapat mong iwasan. Mas maganda na yung lumayo ka sa mga taong walang matinong bunganga para iwas gulo na rin. Yun na nga po yung ginagawa ko kaya ako naka-hoodie. Niiwasan ko na lang lahat para maging tahimik ang buhay ko. Ay, sige na, kunin mo na tong baon mo. Yung hoodie mo nandun sa sala, sa may sofa. Salamat po. Mauna na ako, Nay. Sige, mag-ingat ka. Uwi agad pagkatapos ng klase ha. Huwag nang maglakwatsa. Opo. Madali lang para sa ibang tao na sabihin or sabihan ako na huwag na lang pansinin ang mga taong ginagawa kong katatawanan. Maging confident na lamang daw ako sa kung ano ang meron ako at huwag ko raw ikakahiya ang mga pagkukulang ko. Pero hindi kasi nila nararanasan ang mga bagay na pinagdadaanan ko sa araw-araw. Kaya hindi nila alam kung ano ang pakiramdam ng taong may kakulangan. Tuwing naglalakad ako sa kalsada o di kaya ay nakasakay sa jeep. Maraming tao ang nakatitig sa akin, Papa Dudut. Tinitignan nila ako dahil sa may kung anong kakaiba sa akin dahil sa nawawala kong kamay. Wala man silang sinasabi ay alam kong 2 lang ang iniisip nila. Either naaawa sila sa akin o kaya't nagtataka kung bakit wala akong kamay. Kapag pinagtitinginan ako ng mga tao ay mas lalo akong nanliliit, Papa Dudut. Para akong display sa museum na inaaral ng bawat taong nakakasalubong ko. Naging mahiyain ako dahil sa kapansanan ko at simula noon. Hanggat maaari ay umiiwas ako sa mga matataong lugar. Mas gusto ko na lamang mapag-isa kesa makita ang mga mapanghusgang pagmumukha ng mga tao sa paligid ko. Kung pambubuli ang pangunahing kong problema nung nag-aaral pa lamang ako, sa pagtanda ko ay mas lumala pa ang mga suliranin ko sa buhay. Nahirapan akong maghanap ng pag-ibig dahil alam kong hindi ako perpekto. Papa Dudut, napakahirap pong makipagtunggali sa mga kalalakihan na mas buo at mas mataas ang confidence. Kaya naman di na ako umasa noon na may babae pang magkakagusto sa akin ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Out of place. Yan ang pakiramdam ko noong bata pa lamang ako. Feeling ko ay hindi ako parte ng mundong ito dahil sa kapansanan ko. Pagkatapos ko ng college ay nahirapan ako makahanap ng trabaho dahil sa kawalan ko ng kamay. Sabi nila, magiging pabigat lamang ako sa trabaho dahil hindi ako kumpleto lalo na sa mga trabahong nangangailangan ng labor. Para kumita kahit nakapagtapos naman ay wala akong ibang choice kundi ang kunin kung ano ang available. Wala akong permanenteng trabaho noon, Papa Dudut, at para kumita ay kung ano-ano ang mga trabahong kaya kong tanggapin. Kahit maliit ang sweldo ay kinakagat ko. Maliban sa pahirapang makahanap ng trabaho,
Isa rin po sa mga nahirapan ako ay ang paghahanap ng pag-ibig. Siyempre tao lang din naman ako. Ang puso, may puso rin ako na marunong umibig pero dahil sa kakulangan ko, ay natatakot akong lumapit sa mga babae at makipagkilala dahil alam kong sa huli ay tatanggihan nila ang isang katulad ko. May mga kababaihan din naman akong natitipuhan noon pero hanggang sa malayong tingin na lamang ako dahil nahiya ako makipagkaibigan sa kanila. Pero may isang babae ako noong sobrang nagustuhan na lakas loob kong niligawan, Papa Dudut. Sa kasamaang palad ay nireject niya ako. Masakit ma-reject. Pero ang mas masakit pa dito ay noong sinampal niya. Sinampal niya ako ng katotohanan. Na wala na raw babaeng magkakagusto sa akin dahil kulang-kulang daw ako. Wala daw bababa sa level ko. Lalo na kung wala naman daw akong ibang may offer sa kanila. Ang mga salitang yon ay parang kutsilyong umukit sa aking kaisipan. Kaya naman simula noon ay hindi ko na sinubukang manligaw pa, Papa Dudut. O anak, ang aga mo yatang nagising ngayon ha. Hindi po ako makatulog kagabi. Nung may narinig na akong potpot ng pandesal, bumangon na ako para magkape. Heto po, Nay, pandesal. Salamat. Sakto sa kape. Naku, sayang, ubos na po yung palaman. Gusto niyo po ipagluto ko kayo ng itlog? Hindi, wag na. Salamat. Isasawsaw ko na lang to sa kape ko. Dito ka na lang para may makakwentuhan ako. Sige po. Kamusta naman ang buhay-buhay? Buhay? Kung in general, sakto lang naman po. Kaya naman. Pero kung tatanungin niyo po ako ngayon kung kumusta ako at the moment, medyo mabigat ang buhay, Nay. Bakit naman mabigat? Ang hirap po maghanap ng trabaho eh. Lalo na kung palagi kang dinidiscriminate. Minsan pasado naman ako sa requirements na hinahanap nila pero dahil nga wala akong isang kamay, hindi nila ako kinukuha sa trabaho. Grabe naman yung mga yon. Hindi ka man lang binigyan ng chance. Wala po akong magawa, Nay. Liability kasi ang tingin nila sa akin eh. Mabigat kasi parang nakaka-pressure po sa part ko. Sina kuya at ate may trabaho na tapos ako nakapagtapos nga pero wala namang permanenteng trabaho. Huwag kang ma-pressure. Wala namang nangyayaring kompetisyon eh. Tsaka hindi ka naman namin minamadaling maghanap ng trabaho. Alam naman namin na hindi ganun kadaling maghanap ng trabaho ngayon. Gusto ko lang po sana kasing makabawi sa inyo, Nay, para naman may saysay yung pinag-aralan ko. Gusto kong may kapalit yung sinakripisyo nyo sa akin ni tatay. Makita ka pa lang namin na nakapagtapos, na healthy, na masaya, bayad na sa amin yung mga sakripisyong yon. Huwag mo i-pressure ang sarili mo, anak. Nakakahiya lang po kasi. Asus, anong ikahihiya mo? Huwag kang mahiya. Lagi ka na lang nahihiya. Tularan mo ko, makapalang muka. Alam mo kung anong makakatulong sa'yo dyan sa nararamdaman mo? Ano po? Girlfriend. Sinanay naman eh. Hindi, totoo nga. Malaki ang tulong ng girlfriend sa buhay. Siya ang magbibigay ng saya sa'yo lalo na ngayon sa edad mong to. Girlfriend ang kailangan mo para mabawasan yung bigat na nararamdaman mo. Nay, kaibigan nga, hirap na ako magkaroon. Girlfriend pa kaya? Bakit naman? Wala ka bang natitipuhang babae ngayon? Meron naman po. Ayun naman pala eh. Anong problema? Hindi ka ba marunong manligaw? Hindi naman po sa hindi ako marunong manligaw. Ayoko lang pong manligaw. Ha? Bakit naman? Natatakot po ako ma-reject eh. Natatakot ako na baka hindi nila ako magustuhan. Parte yan ng ligawan. Hindi naman lahat ng tao magkakagusto sa'yo eh. Kaya ka manliligaw para malaman kung sino yung taong may gusto sa'yo. Sa itsura ko pong to, walang magkakagusto sa akin. Walang magtatangkang magmahal sa akin. Bakit mo naman pinapangunahan yung desisyon ng mga tao sa paligid mo?
Hindi mo naman alam kung ano iniisip nila. Kahit naman po hindi nila sabihin, alam ko naman na hindi nila ako magugustuhan. Alam mo ba, nung pinanganak kita? Ganyan din mag-isip yung nurse, katulad sa'yo. Katulad ko po. Paano, Nay? Nung nagising ako, binigay ka sa akin ng nurse na katulong ng doktor na nagpaanak sa akin para padedehin. Hindi ko pa alam noon na may kulang sa'yo. Saka ko na lang nalaman nung inexplain na sa akin nung nurse lahat. Tapos, ano po nangyari? Bago pa man ako makapag-react, inunahan na niya ako. Ang sabi niya sa akin, iuuwi mo tong batang to. Mamahalin mo siya katulad ng pagmamahal mo sa iba mo pang anak. Ituturing mo siya ng normal. Sinabi niya po yun sa inyo? Oo, nagulat nga ako eh. Ano pong sinagot niyo? Sabi ko, oo naman. Mamahalin kita kahit pa wala kang muka kasi anak kita. Wala akong pakialam kahit may kulang pa sa'yo, kaya wag niya akong pangunahan. Ayun, nagsorry siya sa akin. May ilang ina daw kasi na hindi kayang tanggapin yung anak nila porke pinanganak silang hindi normal. Kaya ikaw, wag mong pangunahan yung mga iniisip ng ibang tao kasi iba-iba tayo. Hindi lahat ng tao masama. May mga tao ring malawak ang pangunawa. Lagi mong itatakyan sa isip mo. At katulad nga ng sinabi ko ay madali lang ang magbigay ng advice. Pero para sa taong nakakatanggap nito ay mahirap sumunod sa mga sinasabi ng taong wala naman sa iyong kinakakatayuan. Anumang advice ang ibigay nila sa akin ay walang nakatulong para maibalik ang dati kong confidence sa katawan. Noong nagka-pandemic, isa yon sa mga bagay na nakapagbigay ng opportunity sa buhay ko. Hindi ko kailangang lumabas. Hindi ko kailangang makipag-interact sa mga tao. Ang pananatili ko sa bahay noon ang nagsilbing pagkakataon para sa akin para pag-aralan ng tungkol sa graphic designing. Kailangan ko kasi noong maghanap ng mapagkakakitaan online dahil hindi ka pwedeng magtrabaho sa labas noong pandemic maliban na lamang kung frontliner ka. Tinuruan ko ang sarili ko sa pagiging graphic designer. Kasabay noon ay nagkaroon ako ng babaeng kaibigan online. Naging close kami sa isa't isa, Papa Dudut. Pero dahil pareho kaming miyembro noon ng isang online forum, ay mas lalo kaming naging close. Mula siya sa Laguna na mabilis kong nakagaanan ng loob dahil pareho kami ng hilig. Hindi naglaon ay niligawan ko siya. Matapang ako noon dahil wala namang kaming ibang interaction maliban sa mga video calls at tawag sa cellphone. Naging kami ng ilang buwan at nagpatuloy ito hanggang sa natapos ang lockdown. Pagkatapos ng pandemic, nag-decide kaming magkita. Nagulat siya noong malaman niyang nawawala ang kanang kamay ko. Naging maayos naman ang pagtanggap niya sa katotohanan yon. Pero nung nagkahiwalay kami ay hindi na niya ako nireplyan pa sa mga tawag ko. Ginost niya ako, Papa Dudut. Ilang heartbreaks pa na katulad noon ang nangyari sa akin. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang dumating ang isang babaeng hindi ko alam na siya na palang bubuo ng buhay ko. Hello? Hello, good morning po. Si Tadeus po ba to, yung nag-layout? Ako nga po. Sino po sila? Ako si Cecil. Naghahanap po kasi ako ng layout artist. May kaibigan kasi ako na nag-recommend sa inyo. Binigay niya yung number mo sa akin. May ipapagawa po ba kayo? Meron sana eh. Gumagawa ka ba ng school paper? School paper? Oo, yung parang diary siya pero para sa school. Hindi kasi ako marunong mag-layout eh. Kaya naghahanap sana ako ng makakatulong sa akin. Gumagawa ka ba nun? Nakagawa na ako dati ng newsletter para sa isang company. Parang parehas din naman yun, di ba? Oo,
Kaya po ba? Kaya naman, basta layouting lang ang gagawin ko. Ilang pages po ba? 20 pages lang po. May deadline po kayo? 3 to 4 weeks bago siya ipasa. Marami ka bang ginagawa ngayon? May isang tarp lang po akong kailangan tapusin. Mabilis lang naman yon. May habol ba natin kung sakali? Kaya naman po, basta wala akong ibang gagawin. Paano po ba yung layout na gusto nyong masunod? Hindi ko kasi siya ma-explain sa tawag eh. Pero may ibibigay naman ako sa yung sample from previous issues. Mas maganda siguro kung magkita na lang tayo. Pwede nyo rin naman pong i-email sa akin kung sakali para ma-check ko na. Oo, sige. Mas maganda pa nga. Pero remind ko lang po kayo na layout lang po yung gagawin ko ha. Hindi po ako magsusulat ng articles na ilalagay sa school paper. Oo, ako nang bahala sa articles. Nasulat na yung iba, itatype na lang. Pati yung mga picture na gagamitin ko, ako na magbibigay nun. Sige po, paki-email nyo na lang po lahat para ma-check ko. Hindi ba mas maganda kung magkita na lang tayo ng personal para ma-explain ko sa inyo ng maayos yung dapat na gawin? Medyo complicated to kasi eh. Sige po kung yun ang gusto nyo. Mas mabuti yun kasi parang isang explanation na lang tayo kaysa naman i-email ko pa. Nakakalito yun. Sige ma'am, kayo pong bahala. O text ko na lang sa'yo yung date at saka place. Most probably itong weekend para walang pasok. Okay po ma'am. Sige po, salamat. Bye! Bye po. Sino yun, anak? Bagong kliyente, Nay. Nag-inquire lang kung gumagawa raw po ako ng school paper. Kinuha mo? Opo, sayang naman po kung hindi. Pera din yun. Mukhang nagiging sikat na tong negosyo mo Tingnan mo, kapag hindi ka nagmamadali, darating at darating din yung trabahong para sa'yo. Pero kung hindi pa po nag-pandemic, hindi ako magkakaroon ng oras para aralin tong ganitong klaseng trabaho. Dahil yan sa pagiging porsigido mo sa buhay. Salamat, Nay. Babae ba yung kliyente mong yon? Opo, teacher po yata. Bakit, Nay? Teacher? Wala naman. Baka lang siya na rin pala yung inaantay mo. Inaantay po na ano? Girlfriend! Di ba matagal ka na rin naghahanap ng girlfriend? Si nanay naman eh. Hindi naman po ako naghahanap. Tsaka trabaho lang po to. Walang halong mali siya. Malay mo lang naman. Ang pag-ibig, unpredictable yan. Dumarating na lang kung kailan hindi natin inaasahan. Anong pangalan niya? Cecil po. Pangalan pa lang maganda na, oh. Nay, kliyente ang kailangan ko, hindi girlfriend. At tong si Ma'am Cecil, kliyente ko lang siya. Wala namang masama dun eh. Bahala nga kayo, Nay. Basta ako, kliyente ang hinahanap ko. Oo na, binibiro lang naman kita eh. Halika na, samahan mo ko. Saan po tayo pupunta? Samahan mo ko sa palengke. Baka makahanap tayo doon ng gustong magpagawa ng tarpaulin. Ipapakilala kita sa mga kakilala ko doon. Sige po, magbibihis lang ako. Magsusuot ka na naman ng hoodie. Siyempre naman po. Hindi pa kayo nasanay. Hala, sige dalian mo. Aantay na lang kita sa labas. Sige po. Noong mga panahong yon ay kasi simula ko pa lamang napasukin ang larangan ng graphic designing. May ilang naging kliyente na rin naman ako pero hindi ko inaasahan na magiging in demand ang trabaho kong yon. Pinili ko lang naman ang profesyong yon dahil yon lamang ang trabaho kung saan ay hindi ako nakikita ng mga tao. Sa pamamagitan ng graphic designing ay nakagagawa ako ng mapagkakakitaan habang nasa bahay lamang ako bilang isa naman akong freelance designer. Kahit papaano ay related naman doon ang tinapos ko. Kaya madali lang akong natuto nito. Self-taught ang nangyari, Papa Dudut, at nag-aral lamang ako ng mga video online hanggang sa nakabuo ako ng sarili kong pagkakakilanlan. Nagsimula akong kontratahin ng mga kapitbahay namin at ilang kaibigan sa tulong na rin ng mga kamag-anak ko. May mga nagpapagawa sa akin ng tarpaulin design, mga ads sa Facebook, at pati na rin mga video na pinopost ng mga content creator. Minsan ay nagle-layout din ako ng mga newsletter at website, lalo na para sa mga college students na nangangailangan ng tulong. Pinili ko ang maging graphic designer para magtago sa publiko. Pero hindi ko inaasahan na yun din pala ang magiging rason kung bakit makakahanap ako ng taong iibig sa akin. Isang bagay na hindi ko inaasahang
mararanasan ko pa sa tanang buhay ko. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong nakipagkita ako kay Cecil ay nagulat ako sa nakita ko. Kung gaano kaganda ang boses niya sa telepono ay ganoon din kaganda ang mukha nito. Bumagay ang malumanay nitong boses sa maamon niyang mukha. Nakabihis ito ng uniforme ng mga teacher at marami siyang dalang file cases na puno ng mga papel. Nung araw na yon ay napakarami namin na pag-usapan tungkol sa vision na gusto niyang gawin para sa school paper na ipapagawa niya sa akin. Ilalaban daw kasi nila ito sa isang school press conference. Kaya malaking pressure ito para sa kanya. Dahil karaniwang nananalo ang school nila sa mga ganong klase ng competition. At bilang first time na school paper advisor ay kailangan niyang magpatulong para masustain ang pagiging winner ng school paper nila. Papadudot noong time na yon ay wala ang focus ko sa pinag-uusapan namin. Tango lamang ako ng tango sa lahat ng mga pinagsasasabi niya, pero ang totoong focus ko ay ang nakakabighani nitong ganda. Para siyang manika at ang mga mata niya ay nakaka-hypnotize. Nabudol nga ako dahil noong pinag-usapan na namin ang tungkol sa professional fee ko ay sobrang baba ng rate na ibinigay ko sa kanya. Saka ko na lang po ito na-realize nung nakauwi na ako ng bahay. Pero para sa akin ay okay lang din naman yon, Papa Dudut. Sa mga sumunod na linggo ay palagi akong binibisita ni Cecil para i-check ang ginagawa kong school paper nila, Papa Dudut. Anak? Anak, nandyan ka ba? Nay, bakit po? Natutulog ka ba? Anong ginagawa mo? Nagtatrabaho po ako ngayon. Bakit po? Sakto, may bisita ka. Si Ma'am Cecil. Titingnan daw niya yung pinagawa niyang school paper. Sandali lang po. Lalabas na ako. Nasa sala siya, pinapasok ko na. Hindi mo naman sinabi, ang ganda pala nung Ma'am Cecil na yun. Oh, Nay, magsisimula na naman kayo. Sinabi ko lang naman na maganda siya eh. Hala, sige na, puntahan mo na siya ron. Okay po. Hello po, ma'am. Hello, good morning. Masyado ba ako maaga? Hindi ba kita naabala? Hindi naman po. Actually, tinatrabaho ko na yung school paper nyo nung dumating kayo. Eto, nagdala ko ng merienda. Naku, nag-abala pa po kayo. Salamat po. Lagay ko lang po ito dito sa lamesa. Maupo muna kayo, ma'am. Salamat. I-check ko lang sana yung progress ng school paper. Nagtatanong na kasi ng update yung principal namin eh. Heto po, set up ko lang sandali. Pwede niyo pong i-check ngayon, ma'am. Tapos na po ako sa mga balita. Doon na ako sa editorial page. Ang bilis mo naman palang magtrabaho. Nakalimang page ka na kagad. Magdamag ko po yung ginawa. Tsaka yung iba, kinopy-paste ko lang since soft copy naman yung ibang articles nyo. Kaso ma'am, may mga bakante pang page kasi kulang pa po yung mga article. Oo nga, hindi pa tapos yung iba eh. May bagong event pa kasi sa school na gagawin next week. Gagawan pa lang yun ng balita tapos gusto ng principal namin na isama yun sa front page. So babaguhin po ulit natin yung laman ng front page? Oo sana. Wala tayong magagawa eh, utos ng principal. Okay lang po yun, walang problema. Parte po talaga ng trabaho yan, yung maraming adjustments. Kaya nga ako nagpunta rito para mabantayan tong ginagawa mo. Para kung may ipapabago pa, masabi ko kagad. Okay lang ba yon? Okay lang po ma'am. Mas maganda nga po yun para hindi na ako text ng text sa inyo kapag meron akong gustong i-clarify. Sige, wala rin naman akong ginagawa sa bahay eh. Kaya naisip ko na pumunta na lang dito baka sakaling may itulong ako. Kompleto naman na po to, di ba ma'am? Oo, final na yan. Wala nang papalitan dyan. Ma'am, kayo po ba nagsulat ng mga to? Yung iba ako, yung ilan naman dyan, mga estudyante ang gumawa. Pinroofread ko na lang. Ang gaganda po ng gawa nyo. Ay, talaga ba? First time ko lang magsulat ng mga ganyan eh. Bagong teacher lang po ba kayo?
Oo, kakapasa ko lang last year tapos this school year lang ako nakapagsimula na magtrabaho. Tapos, inatang na agad sa inyo tong ganitong trabaho? Oo nga eh. Medyo matanda na rin kasi yung school paper advisor na pinalitan ko. Malapit na siya mag-retire kaya nag-request siya na ipasa na sa mas bata yung trabaho niya. Eh ako yung pinakabatang teacher sa amin kaya sa akin napunta to. Pero wala pa po talaga kayong experience sa paggawa ng ganito, ma'am? Wala pa. Although nung nag-aaral pa ako, part na rin naman ako ng school press kaya may konting alam na ako kahit papano. Binasa ko nga po yung sinulat nyo. Magaganda po. Talaga? Wala yung halong bola ha? Naku ma'am, seryoso po, walang halong bola yun. Isa yun sa dahilan kung bakit medyo natatagalan ako sa pagtatype kasi binabasa ko yung mga sinusulat nyo. Malaman po tsaka halatang galing sa puso. Lalo na yung tungkol sa kawalan ng suporta sa mga teacher. Ang dami nyo pong punto na naibigay dun. Based din kasi sa experience eh, kaya madali lang isulat. Teacher din kasi dati yung mama ko kaya alam na alam ko na kung anong buhay ng mga teacher dito sa Pinas. Eh bakit po pagtuturo ang kinuha nyo kung alam nyo naman po pala na mahirap magturo dito sa atin? Yun din kasi yung passion ko eh. Umaasa na lang ako na sa mga susunod na taon may magbabago na rin. Sa bagay, mukhang priority na rin naman nila ngayon ng mga teacher eh. Sana nga totohanin nila yung mga pangako nila, hindi puro salita lang. Eh ikaw naman, matagal ka na bang graphic designer? Baguhan lang din po ako. Nagsimula ako nung pandemic. Ah talaga? Opo, hirap po maghanap ng trabaho eh kaya naisip ko pong kumuha ng mga racket patungkol sa layouting. Nagsimula po ako online hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Oh, mabuti naman may magandang naidulot sa iyo yung pandemic. Oo nga po eh. Papadudot habang papalapit ang laban nila Cecil ay halos araw-araw na akong pinupuntahan noon ni Cecil sa bahay para i-check ang progress ng school paper nila. Maya't maya rin kasi ang pagkakaroon nito ng pagbabago at pagdaragdag ng mga additional articles. Kaya palagi rin ako nag-a-adjust sa mga request nito. Papadudod sa mga araw na yon ay hindi ko inaasahan na magiging close kami ni Ma'am Cecil. Napaka-welcoming ng aura nito na para bang wala siyang daladalang panghuhusga. Kapag kasama ko siya ay hindi ako nakakaramdam ng takot o pagkahiya. Kalmado lamang ako at dahil doon ay nailalabas ko ang totoong ako. Kapag siya ang kausap ko, siya ang nakakita ng pagiging kengkoy at makulit na personality ko na karaniwang hindi nakikita ng ibang tao. Halos 3 linggo rin ang pinagsamahan namin ni Ma'am hanggang sa natapos ko ang school paper na pinapagawa niya sa akin. Nung araw na yon ay nakaramdam ako ng lungkot dahil ibig sabihin noon ay wala ng Cecil na bibisita pa sa bahay. Hindi na ulit kami magkikita dahil tapos na ang ugnayan naming dalawa. Pero ilang linggo ang lumipas, nagulat na lamang ako nang bigla akong tinawagan ni Cecil. Masaya niyang ibinalita sa akin na nanalo raw ang school paper nila at ilalaban ito sa regional. Ibig sabihin noon ay may chance na magkikita ulit kaming dalawa. Dahil sa sobrang saya ay inimbitahan ako ni Cecil na lumabas para daw i-treat ako ng merienda dahil malaki ang naitulong ko sa kanya, papadudot. Salamat po pala ma'am sa pag-imbita nyo sa akin dito. Wala yun. Matagal na talaga sana kitang gustong i-invite na kumain sa labas. Kasi malaki talaga yung naitulong mo sa akin eh. Returning the favor, kumbaga. Hindi nyo naman na po kailangan gawin yun ma'am kasi ginawa ko lang naman po yung trabaho ko. Oo naman, pero may effort at concern yung ginawa mong trabaho eh. Hindi lang basta makapag-layout yung ginawa mo. Tumulong ka rin magbigay ng inputs at suggestions. Laking tulong nun kaya tayo nanalo sa school paper. Congratulations po pala. Salamat. Ano po pala yung sinalihan nyo? Para saan po ba yun? Yearly kasi, nagkakaroon ng competition for journalism ang DepEd. Naglalaban-laban yung mga bata sa pagsusulat ng balita, sports news, editorial at kung ano-ano pa. Ah, naalala ko nga may ganyan din sa amin noon. Sumali ka rin ba nung bata ka? Hindi po. Hindi naman po ako matalino para sa mga ganyang bagay.
Pero hindi pa yun ang end ng competition kasi may next level pa. After ng division, meron pang regional competition. Talaga po? May regional pa? Oo, ang mangyayari niyan, magtatapat-tapat lahat ng nanalo sa isang region. Kung sinong mananalo, yun ang ilalaban nila para naman sa nationals. Ganun pala yun. Kaya mag-ready ka kasi panigurado maraming adjustments ulit ang gagawin sa school paper natin. Basta PM nyo lang po ako. Anytime naman ma'am, available ako. Matagal pa naman yun kaya may time ka pang kumuha ng ibang clients mo. Pati kayo makakapagpahinga na rin siguro sa wakas. Oo, sana. Kaso may bago na namang ipapagawa sa akin. Alam mo naman kapag teacher, hindi naubusan ng trabaho. Akala ko naman makakapagpahinga na kayo ma'am. Sanay na ako. Ito yung pinasok kong profesyon kaya ganitong buhay na rin ang inaasahan ko. Sanayan lang po talaga, no? Totoo. Ay, may tanong pala ako sa'yo. Ano po yun? Huwag ka sana ma-offend ha. Noon ko pa kasi napansin. Naiya lang ako magtanong pero ano nangyari dyan sa isang kamay mo? Ito po ba? Ipinanganak na po akong ganito. Birth defect. Pagkasilang ko po, wala na talaga akong kamay. Ganun ba? Ang hirap siguro niya nung bata ka pa, no? Hindi naman po naging mahirap, ma'am. Ang maganda po dito, ganito na po ako nung isinilang kaya naging parte na rin siya ng paglaki ko, tong kapansanan ko. Hindi na po ako nahirapan mag-adjust kasi nung bata ako, natutunan ko naman po agad kung paano gumalaw ng isa lang po ang kamay. Kung sa bagay, tama ka naman. Pero ang naging mahirap po para sa akin noon, nung na-realize ko na iba po pala ako kumpara sa mga normal na tao. Dito po kasi sa Pilipinas, kapag kakaiba ka, katawa-tawa ka eh. Nabully ka ba noon? Sobra po. Araw-araw. Kapag meron silang pagkakataon, lagi akong iniinsulto. Lagi nila akong pinagtatawanan. Grabe. Pero wala na po sa akin yun, ma'am. Napatawad ko na rin naman sila. Mga bata pa kasi kami noon kaya di pa marunong mag-isip ng matino. Ngayon ba, wala na bang nambubuli sa'yo? Wala na pong makakabuli sa akin kasi hindi na po ako masyado nagpapakita sa tao eh. Hindi ka naman mabubuli kung hindi ka magpapabuli kaya ang ginawa ko, nagtago na lang po ako. Nakakalungkot naman. Dapat hindi ka magtago. Dapat nga maging proud ka. Kasi sa kabila ng lahat, napakatalentado mong tao. Ma'am, aanuhin ko naman po yung talento kung ang unang napapansin sa akin ay yung kapansanan ko. Na-offend ka pa rin ba kapag pinapansin ng iba yung kapansanan mo? Siyempre naman po. Alam ko na kung bakit. Sige po ma'am, bakit nga po ba? Kasi, ikaw mismo ang bumubuli sa sarili mo. Ikaw mismo yung nag-iisip na hindi ka magaling dahil lang sa iisa yung kamay mo. Yung mindset mo ba, hindi ka worth it kasi hindi ka buo. Ikaw yung pinakaunang bully ng sarili mo. Ay, siguro nga po tama kayo. Ang totoo niyan, hindi ko rin tanggap tong sarili ko eh. Lagi kong tinatanong ang sarili ko kung bakit ako ganito. Tingnan mo ako. Kita mo tang sungki-sungki kong ngipin? Kinakaya ko rin to noon. Binubuli ako kasi iba-iba raw yung direksyon ng ngipin ko. Pero pagtanda ko, natutunan ko rin tanggapin tong ngipin ko. Ba't ko ikakahiya, di ba? O ngayon, ngiti lang ako ng ngiti. Kiber kung sungki-sungki ngipin ko. Wala naman sila magagawa dun eh. Di ba? Sobrang ganda niyo pa rin ma'am kahit nga sungki yung ngipin niyo eh. Exactly. Ikaw rin, cute ka rin. Kahit paanong pagkukulang ang meron sa'yo. Talentado, mabait, magalang, madiskarte. Aba, lahat ng katangian na yun, kayang-kayang tabunan yung kawalan mo ng kamay. Pagkatapos ng araw na yon ay inad ako ni Ma'am sa Facebook para mas maging mabilis daw ang pag-contact nito sa akin kapag nangangailangan ulit siya ng graphic designer. Isa pa ay kailangan pa nilang ilaban ang school paper nila sa next level kaya marami pa silang kailangang palitan at ayusin. Sa pamamagitan noon ay mas lumalim pa ang pagkakaibigan namin ni Cecil. Hanggang sa na-realize kong nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Lakas loob akong nag-confess ng pagkagusto ko sa kanya, Papa Dudut. At nagulat ako noong tinanggap niya ako nang walang pag-aalinlangan. Niligawan ko siya ng ilang buwan at sa unang pagkakataon ay may isang babaeng sumagot sa akin. Tinanggap ako ni Cecil kahit na hindi ako buo. Minahal niya ako kahit na hindi ako kumpleto.
Siya ang taong bumuo sa nawawalang piraso ng buhay ko. Si Cecil ang isang taong naging rason kung bakit tanumbalik ang saya at sigla ng buhay ko. Dahil kay Cecil ay bumalik ang confidence ko sa sarili ko na matagal ko nang binitawan. Sa unang pagkakataon ay naging proud ako sa sarili ko. Tinanggap ko ng buo ang kapansanan ko at hindi ko na itinago ang kakulangan ko. Noong time na yon, Papa Dudut, ay itinigil ko na ang paggamit ng hoodie na naging simbolo ng kahihiyan ko dahil sa birth defect na ibinigay sa akin. Papa Dudut, mahirap buuin ang kumpiyansa sa sarili lalo na kung paulit-ulit na ipinamumukha sa iyo ng mga tawa mga bagay na wala ka. Pero minsan ay may darating sa buhay natin natutulong sa ating bumangon at lumaban. Para sa akin ay si Cecil yon na hanggang ngayon ay patuloy ang pagmamahal at pagtanggap sa isang tulad ko. Isang taon na po kami magkasintahan at ang relasyon at patuloy pa kaming gumagawa ng mga bagong alaala. Dito na po nagtatapos ang kwento ko. Muli, Happy Valentine's Day po sa inyong lahat at sana po ay masaya kayo sa araw na ito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay. Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Tadeus.